Hello madlang people! Melay here! Welcome back to my channel! At ito na nga, lumipad ang aking team papuntang Bohol. Char! Kami lang pala ni partner. Swerte namin at natapat kami ng window seat. Ganito pala kaganda ang view. Na-excite tuloy kami na i-explore ang Bohol. And we landed at Panglao International Airport. Di na ako nakapag-video pa dyan pero ang ganda ng airport nila, organized and malinis. Story time! We spent 10 days sa Bohol and we stayed sa house nila Tita Nora and Ate Joy. Different house and different location. Thank you Tita and Ate, nakalibre kami ng accommodation and foods. So ito na, wala kaming sinayang na oras o araw. Gumala agad kami kasi gusto namin masulit ang bawat stay namin dito sa Bohol. Ito nga pala ay Bayungan Dam. Malawak po yan. Mukhang maliit lang tingnan kasi nasa dulong part na po kami dahil ito po yung malapit sa bahay nila Tita. Pwede naman daw po maligo, so naligo kami kahit tirik na tirik yung araw. Malinis naman po yung tubig. Sa mababaw na area lang kami naligo since hindi kami taga rito at sobrang kalmado ng tubig. Kahit nag-e-enjoy kami, napapaisip ako baka may buwaya. Char! Sa kakaisip ko na may buwaya, nakalimutan ko na tuloy mag-video. Next destination namin ay ang The Alicia Panoramic Park. Nasa daan pa lang kami na i-excite na kaming akyatin ang bundok na yan. Kitang-kita naman kahit sa malayo pa lang. Grabe ang ganda niyo mga te! Sa mga pupunta ng Bohol, kung marami naman kayong oras o araw ng stay, please add this to your bucket list. Kahit di ka mahilig mag-hike, mapapahike ka talaga. Sobrang worth it. For only 30 pesos entrance fee or environmental fee and 300 naman minimum sa tour guide. Kung madami kayo, bahala na kayong magdagdag. Pagod na no. Kaya ba today? And yes, nasa summit na ako, nag-i-emote na ang auntie nyo sa pagod. Kala mo naman, iniwan ng jowa. Nga pala, late na namin na-realize kaya pala sobrang pagod namin. Hinihingal and kulang sa energy. Yun pala wala kaming kain, umalis kami ng bahay, di rin nagkape. Kasi ini-expect ko may ariscaldo sa jump off. Sakit umasa, besh. May binili naman kaming tinapay pero sa summit na namin kinain. Kaya sa mga aakyat dyan, kahit gano'n man kalapit yung summit, yes, malapit lang tong summit, 2 hours lang namin inakyat. And always be prepared. Bring your trail foods, jelly ace or chocolates, and of course, your water. Uwi na kami kasi may gala na naman kami the next day. Next na dinayo namin ang sikat na man-made forest dito sa Bilar. 2 kilometers na Mahogany Forest yan. Nag-commute lang kami papunta dahil magkakalapit lang naman yung mga tourist spot at along the highway lang. So no worries ang pag-commute kasi madami naman mga bus na bumabiyahe. At ito, tinry naman namin ang buffet lunch sa Lubok River Floating Restaurant and River Cruise. Medyo pricey pero pwede na for the experience. Ang dami na rin at masarap din naman yung mga food. Nakakabitin lang kasi 1 hour lang yung cruise. Di na ako nakapag-video ng mga pagkain kasi limited lang yung oras baka di pa ako makakain. Sayang naman binayad ko. At nag-try pa magtinikling ang auntie nyo kahit di marunong. Ay ayaw pa paawat, nag-solo pa talaga. Babi siya.
Grabe na kayo, ang galing yung magtinik-ting. Nakabilib naman, napaka-basic ka lang. Masaya naman ang experience namin dito. And dito na rin nagtatapos ang aming river cruise. Naisipan naman namin na akyatin itong bell tower. Buti na lang at pumayag si Kuya nagbabantay. Mula dito sa taas, matatanaw naman ang bayan ng Lubok. Pagbaba namin, dyan lang din kami sa tapat magbabantay ng bus para puntahan ang Chocolate Hills. Nako naman, ang sweet ng mga person, may pa-heart-heart pa talaga, oy. Okay, fast forward, narating na rin namin ang sikat na Chocolate Hills dito sa Carmen. 100 pesos lang ang babayaran and don't worry kung wala kayong service kasi may free ride para ihatid kayo sa view deck. Ang daming mga turista ang dumadayo dito, iba't ibang lahi sa mga sulok ng mundo. Pinili namin pumunta ng weekday kasi sabi ko para konti yung tao. Pero mali pala ako ng akala, ang dami pa ding tao. And tips lang po, don't forget maglagay ng sunscreen and wear your sunglass kasi grabe yung init, lalo na pag tirik na tirik yung araw. At sa gustong magpa-picture sa signage na I love Chocolate Hills, kailangan yung pumila. Swerte nyo kung konti lang ang tao, but in our case, naghintay kami ng 30 minutes. Pinahuk pa muna namin ang mga tao and nung nakita namin na konti na lang ang pumipila, saka naman kami pumila para may entry naman kami ng I love Chocolate Hills. Next naman na dinayon namin ay ang sikat na sikat ngayon sa Bohol dahil sa kanilang extreme rides. Ito ay ang Danao Adventure Park. Kung malakas ang loob mo at adventure ang hanap mo, ito ay para sa iyo. Unang tinry namin itong sky ride or sky bike. Ang ganda ng tanawin dito sa taas. Sa partner ko na takot sa heights, congratulations at hindi ka umatras sa extreme adventure na to. Siyempre, ang ante nyo, malakas din ang loob. Kahit malakas ang hangin, nakuha pa din mag-video. O, di ba? Ala! Gumagalaw na dito! Okay, enjoy! Thank you, Kuya! Siyempre, hindi pa dito natatapos. Ang takot ng partner ko kasi may kabilang side pa. Basta ako, chill-chill lang. Next na sinubukan naman namin ay ang sea slide or zipline. Same kami na first time mag-ride nito. Ang sarap pala sa feeling, nakaka-excite. Nabitin ba kayo sa tili ng partner ko? Don't worry, may kasunod pa at mas malakas pa. And finally, for the last extreme ride namin ay ang The Plunge. Unfortunately, di ako nakapag-video dito ng naka-landscape. Meron lang ako yung naka-portrait and posted na sa other social media namin. Grabe talaga dito and legit ang lifetime experience. Totoo nga ang sabi dito na we're not paying for the ride, we are paying for the experience. Marami pa kaming rides na hindi pa nasubukan. Pag may chance makapagbuhol, babalik ulit kami dito.
So that's it. Enough na muna sa bundok and extreme rides. Dito naman tayo sa dagat. A day before ng flight namin, naisingit pa namin ang magdagat. Kala ko nga kung di matutuloy kasi masama ang panahon that time. Buti na lang at napagbigyan kami ni Haring Araw kaya na-push ang island hopping. Tumigil kami dito almost 1 hour para mag-swimming and si Auntie nyo tuwang-tuwa dahil nakapag-free dive. Ang ganda ng mga corals and madaming isda. Pero syempre, di nyo kita yun kasi di naman waterproof ang camera ko. Ang linaw ng tubig dito at papunta na nga kaming Virgin Island, kung saan makikita namin ang mahabang white sandbar. Sad to say, hindi na namin ma-enjoy ang sandbar kasi high tide na. Mataas na ang tubig, tanghali na rin kasi kami nakarating. But don't worry, kasi hindi dyan natatapos ang swimming namin. Dito naman kami sa Hinagdanan Cave and Bath Resort. Maganda dito, malamig at malinis ang tubig. Okay lang din yung tubig, medyo maalat. Uy, tinikman! Madami din pupunta dito, separate pala ang bayad ng entrance fee at may additional fee pag maliligo. Open ang place ng 8:30 AM and closing time is 4 PM. Ito na ang last day namin sa Bohol. Ang bilis lang ng araw and butas na din ang bulsa. Char! Since hapon pa naman ang flight namin, sumaglit muna kami sa Baclayan Church. It is one of the oldest and historical Roman Catholic Church dito sa Bohol. Sarado ito ng pagpunta namin, kaya nag-ikot-ikot na lang kami. Ito naman ang kanilang port. Ang linaw talaga ng tubig. Kahit tirik yung araw, go lang. Naglakad pa kami hanggang dulo. Sunog na rin kasi kami sa kakagala. So sinagad na namin. And bago matapos ang aking vlog, gusto ko lang sabihin na ang ganda mo, Bohol. Salamat sa memorable experience and adventure namin dito. Para akong mapapakanta ng Thank you for watching. Hope you enjoyed. Bye! See you on my next vlog.